po ninyo, hindi naman na ito bago. Kahit naman noon, meron na tayong alam na mga robot na gumagawa ng kotse. Pero how does it differ from yung kasalukuyang AI na nakikita natin ngayon? Maganda uling tanong yan. Nagkaroon na kasi ngayon ng big data at nagkaroon na ng social media kung saan yung mga impormasyon tungkol sa mga behavior, yung ating pagkilos, nakikita na. Ibig sabihin, nagkaroon ng datos ang AI upang pag-aralan kung ano ba yung nuances ng isang human conversation. Halimbawa, kumbaga, dahil nagde-develop ang computers, nagiging mas makapangyarihan sila, yung lalim ng pag-iisip ng mga AI, gumanda rin. Halimbawa, mas maganda na yung mga nare-render nilang photo. No? Dati kasi, kitang-kita mo na pinaste lang yung mukha doon sa ibang tao. Okay. Pero ngayon, kaya nilang i-render ito na parang photograph. Na parang seamless, no? Hindi, sa isang normal na mata ng tao, hindi mo nakikita yung diferensya kung ito ay original o hindi. Ganon din sa conversation. Pag yung sinabi mo kanina, Maricel, yung paggawa ng essay. Sa isang normal na tao, hindi mo siya makikita kung gawa ba siya ng tao o ng computer. Kasi nga, nakikita niya yung tinatawag na nuances ng behavior. For example, may mga AI na nakakagamit na ng metaphors. Okay. No? Yung mga joke natin na semi-cultural ang tawag, ano? Yes. Mga joke na colloquial, no? Yung tayo lang ang nakakaintindi. May mga AI na rin na na-adapt yan. So, ibig sabihin, mas mahirap na siyang makita ngayon. Naku. Nagiging seamless na yung teknolohiya ng AI. So, gusto ko sana tatanungin ko, Yusek, kung meron bang way to determine kung ano yung gawa sa AI at hindi, pero mamaya na natin talakayin yan. Ngayon, ang gusto ko po munang unawain, paano ba ginagamit itong AI? Kasi mukhang, dahil sa laki ng kanyang exposure at yung kumbaga parang available na siya everywhere, parang anyone can use it. Tama, no, Maricel? Dahil nagiging mura ang computer, tandaan natin na ang cellphone natin ay mahigit 10 ulit na mas makapangyarihan sa mga computer noong 1980s. Oo, yung no? Nagko-connect ka sa sa internet na may dial-up pa, di ba? May dial-up pa. Inabutan ko yun. Yung magre-ring pa yung bago ka makakonect sa internet. Ganun pa, no? Yes. So, at dahil nagiging mas makapangyarihan ang computer, yung pag-aanalisa ng datos, bumibilis. Kaya yung AI, alam mo, the wonders of AI, sa ngayon, bigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo, may dinevelop na AI na na makakakita lang doon sa iris mo, yung kulay ng mata mo. Yes. At malalaman kung ikaw ay diabetic. Oh. Meron ding dinidevelop na AI na nakakatingin sa micro expressions mo. Oo. At nakikita niya kung may normal o hindi sa mukha mo at malalaman niya kung you are within minutes of a stroke. Wow! Oo. Ay, yung magandang AI yun. Magandang AI okay. yun. Bukod doon, may mga AI din, tulad na nakikita niyo sa navigation app, no? Pag pumunta kayo halimbawa sa ibang bansa, may mga kumpanya tulad ng Tesla na gumagawa ng electric cars na nagsi-self-navigate na rin. AI yun, no? Although parang natatakot ako doon self-navigate. Ay, papabayaan mo mag-drive mag-isa yung kotse? Well, ang batas sa ibang bansa, kailangan daw may kamay pa rin ng tao sa manibela. May kamay pa rin. Pero hindi mo iniikot-ikot yung manibela. Bahala pa rin yung kotse. Bahala pa rin yung kotse. Medyo natatakot ako doon. Okay. Pero may AI na gano'n. So yung ginagamit natin, yan ang mga magagandang gamit ng AI, At meron ding AI na conversational AI, no? Nung dumalaw kami sa Korea, for example, merong mga klase ng AI na ginagamit sa mga manika upang yung mga lonely, alam mo, yung mga may edad na, walang kasama sa bahay, nag-move on na yung kanilang mga anak, no? Namatay na rin, nag-move on na rin sa buhay yung kanyang kasama sa buhay, no? Mga dolls na conversational. Pwede mo tanungin, sasagutin ka. Parang ba yan? Konsepto ba yan ni Siri? Hi, Siri. Parang hi, Siri, okay. no? Actually, Siri is an example of an AI. Okay. Yes. Pati yung pag-search nyo sa Google. Pag-search nyo sa Bing, sa Yahoo, yung mga search engines, actually AI-powered yan para makita nila kung gaano ka-accurate yung mga search mo. So actually, AI is pervasive. Pag sinabing pervasive, hindi mo alam pero nakabaon na siya sa teknolohiyang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kung ikaw ay may cellphone, most probably gumagamit ka na ng one form of AI.
I see. So, kung ganon, Yusek, ang lawak ng sakop niya eh. So, Google search pa lang, it's a form of AI. Tapos sabi mo nga kanina, meron pang isang form na doll na pwede mo nang kausapin. It's also a form of AI. Kung ganon... pwede rin siyang mag-remind sa'yo ng gamot mo, mga ganon. Yung doll na yun. O, di nakita namin yun. Nga siya. So, ano yung limitasyon niya kung ganon? Maganda ring tanong yan, ano? Masyadong mabilis yung pag-evolve ng teknolohiyang ito na hindi nakakahabol yung regulasyon o yung legal framework na tinatawag. May mga pag-aaral na ginagawa sa ibang bansa. Ang pinaka-advanced ngayon ay European Union. Meron silang regulasyon sa AI. Pero masasabi ko na 90% ng mga bansa, kasama na yung mas maunlad sa atin, ano, ay hindi pa rin nakakagawa ng regulasyon pagdating sa AI. May mga nakakatakot din kasi, tama kayo, no? Meron ding mga application sa AI na nakakatakot. Ayoko lang man takutin yung taong bayan, no? Kasi AI is a tool. Para siyang Swiss knife, di ba? Pwedeng gamitin ng isang tao sa kabutihan, pero pwede niya ring gamitin sa panloloko ng kapwa. At alam niyo, if we are going to be advanced, bigyan ko kayo isang halimbawa ng regulation. Meron ngayong pinag-uusapan sa United Nations tungkol sa pagbaban ng paggamit ng AI sa tinatawag na legal autonomous weapons. Okay. May mga klase ng, siguro napanood nyo na rin sa mga TV, sa Hollywood, hindi malayo po sa katotohanan iyon, na may mga self-targeting missiles, drones, and weaponry, na ang tawag doon ay legal autonomous weapons, na pinag-uusapan nga ngayon, no, sa United Nations, na dapat hindi sila lagyan ng AI. Dapat may limitations na yun. So, posible pala talaga yun. Pinapanood lang yata natin dati yung Terminator. Tapos, ang galing naman ng vision ng Terminator. Para 1990s yun. No? Tapos biglang pwede na rin pala siya ngayon. Okay, so, having said that, Yusek, gano'n na ba tayo ka-advance pagdating sa AI? Nabanggit mo kanina, dun nga sa ibang bansa, meron nang nadidetect kapag ka ikaw ay diabetic or ilang minutes before stroke. So, kung gano'n na ka-advance gaano na ka-advance tayo pagdating sa artificial intelligence, and gano'n na rin ba yung level na nararating natin dito sa Pilipinas? Maganda uling tanong yan, Maricel. No? Yun nga lang, medyo komplikado ulit sagot. Pero try kong pasimplehin. Okay. Sa mundo na... Komplikado kasi talaga tong topic na to, Yusik eh. Sa mundo ng computer science, mayroong isang klase ng test na tinitingnan natin kung ang AI ay advanced. Ang tawag dito ay Turing test. Okay. Napakasimple lang po ng Turing test. Pag kinausap mo ba ang isang AI, hindi mo malalaman based on that conversation kung tao yung kausap mo o hindi. Ngayon, ang masasagot ko po ay wala pang pumapasa. Sa ngayon, sa lahat ng AI model, kahit si ChatGPT pa yan, walang pang pumapasa sa tinatawag na Turing test. Ibig sabihin, meron pa ring nuances ang human behavior na hindi nakukuha pa rin ng AI. Alright. Saan magaling ang AI? Magaling ang AI sa mga klase ng trabaho na paulit-ulit. Clerical, administrative. Pag-check kung kompleto ba yung sinabit na papeles, hindi na kailangan ng tao dyan. Kaya yan na yung AI. Pag tumatawag ka sa call center, di ba tatanungin ka, press 1 for... press 2 for, di ba? May mga ganyan. Si AI pwede nang, ano po ba ang problema mo? Ang problema ko po ay technical support ng telepono ko. Kaya ka na niyang i-forward sa kung sino ang dapat sumagot. I see. So, yung tinatawag na repetitive administrative task, yung may patterns. Doon pa lang tayo ngayon. I see. Wala pa tayo doon sa talagang true AI. Kasi ang true AI, ang tao kasi, ibang klase ang pagkakagawa. Ibang klase ang Diyos ng ginawa ang tao. Nag-i-evolve tayo. Nag-i-evolve. Ibig sabihin, kaya nating matuto on our own. Yes. Sila hindi pa. Okay. Pero, bigla tuloy ako na-stress doon. Aabot ba sa puntong ganon? Yun ang dream ng AI engineer. Hindi ba nakakatakot yun? Hindi na ako pupunta sa ganung diskusyon, ano? That is between science, philosophy, and religion, I guess. No? Yes. That discussion. Okay, so gaano na kalawak ang inaabot ng artificial intelligence? Of course, dito anywhere nakikita natin. I don't know kung doon sa mga isolated places meron. Ako, ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan ay
meron ng research, no? Kasama na rin tayo rito sa DICT, na at least 40% ng trabaho na ginagawa natin ngayon o ginagampanan natin ngayon, lalo't lalo sa mga BPOs, no? Business Process Outsourcing, ay kinakailangan ng gumamit ng some form of AI. Kailangan nating yakapin yung teknolohiya nito. Kung hindi tayo magta-transform, madi-displace tayo. Hindi ko sinasabing mawawalan ka ng trabaho, pero madi-displace ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mong normal ngayon, in the next 5 years, gagawin na siya ng AI. So, dapat tayo rin, mag-evolve na rin tayo at iba na rin yung, kumbaga, upskilling and reskilling para mag-iba na tayo ng trabaho kasi papabayaan natin yan sa AI. Yung mga sinabi ko kanina, mga clerical job, yung mga pagsagot ng telepono. In fact, most probably, pag nag-chat ka ngayon, nag-chat ka halimbawa sa Globe, sa Smart, sa PLDT, ganyan. Most probably, ang sumasagot na sa'yo, AI din, hindi na tao. Yun naman pala Bakit yung mga administrative work binibigay pa rin natin sa mga teachers natin? Ay, hindi pala. Meron na palang department order, no? Tatanggalin na yung administrative work sa teachers. Oh, pero sir, nabanggit mo na nga yan na yung ibang mga trabaho pwede na natin ipasa sa AI. So, kailangan nating mag-evolve. Kung ganun pala, maituturing ba natin na in a way it's a threat to our workforce? Alam nyo, Maricel, ano yan it is both a threat and a boon, no? It's a bane and a boon. There are various revolutions na dumaan sa ekonomiya ng buong mundo. No? Kung maaalala nyo, Industrial Revolution, nagsimula nung naimbento ang printing press at mass production. Hindi natin malalagpasan ito. This is the fourth Industrial Revolution, kung saan robotics ang nasa centerfold. At whether we like it or not, dadaanan tayo nito. At so ang suggestion ko nga, at tumutulong ang DICT dyan, no? Marami kaming mga trainings, kasama na yung tinitrain din natin yung mga teachers natin, mga guro natin, tungkol sa implications ng AI. Ang suggestion ko is we embrace this technology and we try to work with it. Not around it, kung talagang sasagasaan tayo. So, sa akin, hindi siya threat. It's just a normal thing. And then I think, karamihan din naman sa mga tao, hinahanap niyo yun Gusto mo pa bang makipag-usap sa tao para lang sa mga simpleng bagay tulad ng alamin ang balanse mo sa iyong bank account? Ako sa bagay, oo nga naman. At saka kung ano na yung balance mo, yung mga load mo sa telepono, nalalaman na doon. And to be fair, tama ba ang mga, for example, yung mga automated elections, yung mga PCOS machines, that's also a form of AI. Yun, hindi pa yun. Hindi. Okay. Tama so, ka. ano yun? Kung magkakaroon tayo ng regulation, baka yun ang dapat natin nilagyan ng AI. It's a simple counting machine. I see. So, hindi siya considered as artificial intelligence because? Ang artificial intelligence kasi, kumukuha siya ng big data, tapos nag-a-adapt siya based sa patterns. Ibig sabihin, kung nagbago yung pattern, okay, I get it. Halimbawa, napansin niya, nagbabago na ang pattern ng pag-ulan at pag-init sa Pilipinas. Which is true because of climate change. Magbabago din yung kanyang suggestion. I see. Sabihin niya, okay, ganitong araw ka bibili ng pataba. O kaya, sabihin niya, hindi na palay ang dapat mong itanim. Batay sa aming projection ng weather. Nag-a-adjust sa doon. I see. Itong PCOS machine kasi, hindi. Nagbibilang lang siya. At hindi siya pwedeng mag-adjust. Bawal siya mag-adjust. Baka magkaroon ng issue sa credibility ng election. Correct. Diba? Correct. I see. Okay. So, sir, meron ka rin nabanggit kanina tungkol sa regulations. Yes. Na kumbaga, kailangan din nating mag-catch up. Hindi lang naman tayong Pilipinas yung medyo kulang pagdating sa regulasyon sa artificial intelligence. Pati yung ibang bansa. Correct. Pero, paano tayo makaka-catch up kung ganito kabilis yung takbo ng AI? Gaano ba siya kabilis? I mean, kasi iniisip ko yung mga idea ng planned obsolescence, yung halimbawa yung sa mga cellphone, di ba? Na parang ngayon mo ilalabas tong model na to, pero ang totoo niyan, mga 5 years, meron ng mga next na model. So, I'm thinking, if that's the same concept, Yusek. Mas mabilis siya sa pag-develop ng halimbawa, pag-develop ng CPU o ng processing unit na computer. Mayroong batas na tinatawag na Moore's Law na dumodoble ang kapasidad ng isang computer kada taon. Oh, Doble. Okay.
So, medyo bumagal na ngayon yun. Dahil it's a complicated process, pero yun yung tinatawag na Moore's Law. Ang AI development is approximately times 4 of that. Mas mabilis. Pero paano tayo makaka-catch up? Yung una mo naman tanong. Oo. So, yun yung sinagot ko, gaano kabilis. Yes, no? yes. Paano tayo nakaka-catch up? Yung mga bansa, nag-uusap. Halimbawa, nung nakaraang, I think that was December, nang pumunta ang ating Secretary, Ivan John Uy ng DICT sa UK upang makilahok doon sa global dialogue on artificial intelligence. So, buwan-buwan, may mga artificial intelligence discussions na among policymakers para maintindihan natin yung teknolohiya. Kasi ang hirap din mag-adapt ng isang regulation na darating ang susunod na taon. Iba na naman. Oo eh. Dapat ang regulation natin is just right, which means it will withstand the test of time, ibig sabihin pang matagalan, pero appropriate kahit nag-i-evolve yung technology. Halimbawa, yung isang sinabi ko kanina, baka dapat talaga may mga bagay na hindi dapat gamitin si AI. Okay. Tulad nga nung legal autonomous weapons, tulad nga ng eleksyon. Diba? Ayaw natin nag-iisip siya para sa eleksyon. Ay, syempre. Gusto lang natin siya magbilang. Oo, dapat bilang lang siya. Oo, bilang lang siya. Okay. Yung mga ganong klase, baka po pwede nating pag-aralan at i-regulate. Pinaka-importante, yung masamang gamit niya. Yes, yes. Of course, napag-usapan natin yung mga mabubuting idinulot niya kanina, yung mga ina-ID natin ng mga advantages niya. Napahagingan na natin yung mga disadvantage kapag nagamit sa mali yung artificial intelligence. Pero marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan, ha? Kasi mga kapatid, kanina yung napahagingan natin yung mga gumagamit na estudyante ng ChatGPT. Diba? Yung gumagawa mag-isa ng essay, is that advisable? Ano ang masasabi mo sa paglaganap ng artificial intelligence o AI? Siyempre mga kapatid, kasama pa rin po natin ngayong hapon si DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. Yusek. Ayan na, so balikan na natin yung nabiti nating usapin kanina. Nabanggit nga po natin isa-isa yung mga advantages para doon sa mga kakatune in lamang sa Radyo 5. Nabanggit kanina ni Yusek D yung tungkol sa mga AI kung saan nadidetect na sa pamamagitan ng pagtingin doon sa mata. Kung ikaw diabetic, may sakit na, no? O kaya kung ikaw sa itsura lang daw ng muka, palalaman kung minutes before ka maka-experience ng stroke. Yes. So, these are the things na nakikita nating malaking tulong ng artificial intelligence na naibibigay natin sa buhay natin. And may mga bagay, sabi nga ni Yuse kanina, mga administrative work na pwede nang gawin ng artificial intelligence. Kaya nga dapat ngayon, nag-i-evolve din daw tayo, no? Bilang mga tao, baka maagawan tayo ng trabaho ng AI. Ayaw nating mangyari yan. Pero ngayon, Yuse, pag-usapan po natin yung dangers, no? Na idinudulot ng artificial intelligence sa atin. Although kanina, may sinabi si Yusek na pinipigilan natin na mangyari. Bawal siyang malagay yung AI, for example, magamit sa eleksyon o di kaya sa mga weapons. Ayaw nating mangyari yan. Kasi masyado yung risky, masyado yung dangerous. So aside po dun sa dalawang nabanggit natin, Yusek, ano pa yung ibang iniiwasan natin at nakikita nating, teka, mukhang delikado pag napunta dito yung artificial o nagamit dito yung artificial intelligence? Maganda uling tanong yan, Maricel. No? Para sa ating mga kababayan, siguro ang pinakalaganap ngayon na masamang gamit ng AI ay ginagamit siya for misinformation. Okay. Halimbawa, dati-rati kasi napakahirap gumawa o mag-dub ng video. Lalo at kung kokopyahin mo yung boses ng isang sikat na personalidad tulad ng isang TV personality na tulad ni Ma'am Maricel Lalili. No? Pero ngayon, sa pamamagitan ng AI, kahit mga high school, kaya nang gamitin ng AI at yung tamang tools, no, kung may pambili ka ng kaunti, upang magaya na yung iyong boses at muka. In fact, may mga TV personalities na nag-report na rin sa DICT. Karamihan dito, mga reporters at mga anchors na ginagamit daw ang kanilang boses at ang kanilang mukha. At with talagang nagmamatch ang galaw ng bibig sa nakadub na audio. At nag-i-endorse daw sila kuno ng isang produkto na normally hindi naman nila ini-endorse. This is a form of misinformation. So, mahirap ito labanan.
siguro kailangan nating magkapit bisig dito, Ma'am Maricel, at lahat ng media outlets at magkaroon tayo ng verification system, no? Para sa mga kababayan natin, wag po kayong masyadong magpapaniwala sa mga nakikita nyo sa Facebook at TikTok. Puntahan po ninyo yung mga tamang mga pages ng ating mga media personalities at doon hanapin ninyo yung kanilang mga recordings, no? Yung tulad natin ngayon, yung ginagawa natin. Ano ba yung tamang recording na ito? Kasi baka mamaya may mag-grab nito at maglagay ng salita doon sa, magbaguhin yung ating audio para magmukhang totoo yung sinasabi nila. Yes. So yan ang isang laganap ngayon na gamit ng AI. Of course, yung isa pang binanggit mo, yung paggamit sa academe. Oo. No? Gusto ko pong paalalahanan. Essay. Gusto ko paalalahanan lahat ng mga ng mga mag-aaral. Tayo naman dumaan diyan. Yes. Maricel, Ako naman pinagawa ng bibliography sa aking research. Dati nga encyclopedia lang kami. Buti nga kayo ngayon may Google. Index card, di ba? Isusulat mo sa index card yung source ng iyong research. Yes. Gusto ko pong paalalahanan kayo na meron din pong AI na pwedeng mag-detect kung gumamit ka ng AI. Ayun. Halimbawa lang, sorry, hindi naman ako nagpa-plug ng isang produkto. Pero para lang magbigay ako sa inyo ng halimbawa. I-research nyo halimbawa yung tinatawag na Turnitin. Isang software ito na pag nilagay mo ang iyong sinulat, hahanapin niya ang milyon-milyong mga sources at malalaman niya kung plagiarized ang work mo. Mga professor, teachers, naririnig nyo ba yon, ha? Para mabantayan yung mga estudyante. Okay, Yusek. At saka mga estudyante, mag-ingat kayo, no? Kasi uso na rin ngayon yung mga online na mga trabaho, online work, no? Baka akala ninyo, porque linabas ni ChatGPT, hindi malalaman ng teacher ninyo. Yun nga. So, marami po yan, hindi lang isang software yan. Marami pong paraan marami pong software na nabibili din upang malaman kung ang estudyante hindi nagsasabi ng totoo. Ngayon, pwede rin naman tayong gumamit ng ChatGPT. Pero siguro o kaya ng AI. Pero please lang sa mga estudyante, lagyan natin ang tinatawag na academic rigor. Ibig sabihin, siguro gamitin nyo siya, ito na yung sinasabi ko na i-embrace mo yung technology, gamitin mo siya to lead you into the right direction. Yun. Pero wag ka naman mag-copy and paste. Huwag kayong mangopya. Nawawala yung purpose natin ng pag-aaral Correct. Paano kayo maa-assess ng mga teachers kung natututunan nyo yung tinuturo? Kung puro kopya. Pero, Yusek, balikan ko po kanina yung sinasabi ninyo tungkol dun sa mga nai-experience ng ilang mga news personality. Kanina kasi mga kapatid, naikwento ko rin kay Yusek na yung isang kaibigan ko, napanood ko din nung nakaraan na kopya rin nag-sync din talaga. Ibang klase yung pag-sync nila ng audio, kinabog pa yung mga Korean novela natin na dinadub sa TV. Kasi yung mga K-drama, di ba makikita mo, hindi pa nga nagsisync. Yes, di ba yung audio? Ito talaga, sync na sync. Kaya parang iisipin mo, siya ba talaga yung nag-endorse nitong produkto na to? Kasi parang yung isang napanood ko, isang news personality, kasama niya yung doktora, kilalang doktora rin na nag-endorse ng gamot. Apparently, hindi naman pala nila ine-endorse yung gamot na yon. So, ano yung dapat gawin kapag ka nakakakita nito? Not just yung mga personality involved, but also those people na nakapanood nito na feeling nila, teka, parang may mali dito sa lumalabas na to. Mukhang misinformation to. Ano dapat gawin? Meron kaming Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito ay attached agency ng DICT. Maaari niyong itawag sa kanila, no? That's 1326 sa kanilang hotline. O kaya naman, maaari kayong pumunta sa kanilang website, cicc.gov.ph, ilagay niyo yung link doon at i-report ninyo. Mas maganda siguro kung i-report ninyo, sabihin niyo yung inyong personalidad na kayo talaga yon, no? At sabihin niyo na, hindi ito ako. Sinasabi ko na sa inyo, no, hindi ako po si Jeffrey IND at yung recording na yan, hindi ko po yan sinabi. Ito po isang pamamaraan ng pagre-report. Ngayon kung talagang desidido kayo na file ng kaso, of course, nandiyan din ng NBI, nandiyan din ng PNP Anti-Cybercrime Group, no? Magkakatulong kami upang patawan ng kaarampatang kaso kung sino man ang nag-aano sa inyo, no? Kumokopya ng inyong video
at naglalagay ng maling dub o audio dub doon sa inyong video. Yun nga lang yung batas kasi sa Pilipinas at sa maraming bansa din, nagre-require kasi ng complainant. Okay. Oo. So, kaya minsan yung mga gumagawa ng cybercrime tulad ng ganyan, yung pangungopya ng video pero iibahin yung pananalita, minsan hindi sila nahuhuli kasi yung complainant dito tumutuloy. I see. Oo, kasi totoo rin naman, hassle mag-file ng complaint. Ngayon, kung hindi kayo magko-complain, ang kaya namin gawin at the most, kami sa DICT, kasama nga ng CICC, the most that we can do is take down yung video. Yes. So, kung YouTube yan, meron naman kaming pagkakaunawaan, meron kaming agreement ni Google sa Pilipinas na itatawag namin at sasabihin namin, nagreklamo si ganito at bigyan lang kami ng ilang araw para tanggalin yung video na yon. Yun nga lang, alam mo naman sa digital realm, pag may isa kang video, malamang may kabila na rin yun. At saka malamang yung iba na-save na rin nila. Oo, yun ang nakopya problema doon. Oo. Yusek, hindi ko sure kung sako po ito ng inyong mandato, but I wonder baka po lang meron kayong datos na gano'n na ba karami yung mga naparusahan natin o yung nahuli natin ng mga involved dito sa mga misinformation, yung mga gumagamit ng mga maling mukha. Meron ba tayong wala pang, sa ngayon, I'll have to ask the CICC for the data. Pero kung meron man, hindi siya ganun pa kalaki yung nahuhuli natin sa misinformation. Mas mahirap yun. Ang marami kami nahuhuli, yung sa SIM card registration, at saka yung scam ng text, yung mga ganyan. Marami kami nahuhuli. Teka, maisingit ko na nga rin yan, Yusek. Yamang nabanggit mo na. Bakit ang dami pa rin nagte-text sa akin? Na hindi ko kilala. Tapos yung nagpapanggap sila na halimbawa yung magpapakilala kunwari na someone from a particular bank na kapag hindi mo kinlik itong link na to, hindi mo na magagamit yung iyong online account. Something like that. Bakit ang dami pa din ganun? Well, nabawasan naman. Kung tutuusin, milyon-milyon ng SIM card ang to be nahuli fair, namin. nabawasan. Oo, nabawasan. Pero meron pa rin. Nag-move na sila. Pansinin mo, nag-move na sila sa chat. Nagpapadala sila sa FB Messenger. Sa Viber. Yes. At kung ikaw ay gumagamit ng Android phone o kaya ng iPhone, mapapansin mo pangalan na lumalabas o kaya email. Ibig sabihin ng ginagamit nila ay yung tinatawag na Messenger, nung app Messenger mo. Kung Android, yung Android or Google Messenger mo. Nag-move na sila sa tinatawag nating non-SIM based na communications. May ganun pa. Hindi ba AI din yan? Actually, ayan, pupunta tayo dyan. Baka konektado kasi siya eh. Pupunta tayo dyan. Okay. Total, nabanggit mo na rin, Maricel. Meron kaming minamatsagan. In fact, kahapon, kami ay nagpulong na ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno sa pamumuno na rin ng ating Executive Secretary, Office of the President, at saka ng aming Secretary Ivan John Uy. Nag-meeting kami kahapon ng iba't ibang mga government agency dahil may minomonitor nga kaming bagong mga developments. Okay. Pagdating sa AI, total, marami kami na pag-usapan pero total AI yung ating subject ngayon. Meron na kasing na-detect sa US ng mga nakaraang buwan na tinatawag na robocalls. Meron na ring, ito na yung next phase ng pandarambong. Grabe itong mga scammer. Balikan natin yung kasaysayan. Okay. Nung wala pang text, naalala mo, Maricel, yung budol-budol? Tatawag sa telepono. Yes. Diba? At sasabihin sa telepono, yung amo mo, kung katulong, kung halimbawa ang sumagot, yung amo mo, na-aksidente. Na-ospital. Kailangan ng pera, dalhin mo nga rito. Sa ospital naman talaga ipapadala. Dalhin mo nga St. Luke's, may sasalubong sa'yo sa may labi, ha? At kailangan ng pambayad ng ospital para makalabas ito si ganito, si ganyan. Budol-budol. Okay. Ngayon, naging smishing. Yes. Robocall. May na-detect sa US, sa Europe, ganito naman. Balik tayo sa original. Budol-budol, tatawag. Pero this time, may kaboses. Ang kaboses, kunwari... Either kaibigan mo, or kamag-anak mo, wag naman sana, maaaring anak mo, o kaya kamag-anak mo. No? Paano nila nakukuha yon? Paano hindi nila makukuha? Ang buong buhay natin nasa loob na ng Facebook at saka ng TikTok at ng kung ano-ano pang mga social media applications. Hindi ba? Okay. Kung pinablik mo ang iyong video
Lalo kung ikaw ay sikat na vlogger. Ikaw ay halimbawa vlogger. Alam namin ang boses mo. So, madali na yon. Technically, para ka ng media personality. At the same time, nakita namin na social media mo. Kilala rin namin kung sino mga kamag-anak mo. Sinong kapatid mo. Pati kung sino ahenta mo sa insurance. Baka napagmalaki mo. Okay. Nagkataon din. Hinanap namin sa Facebook. May video rin siya. May boses din siya. Madali na. The rest is easy, no? Magagaya na yung boses. Magagaya. Hindi pa naman siya nangyayari sa Pilipinas. Okay. Pero dahil na-detect na siya at ginamit na siya sa ibang bansa, Amerika at Europe, yung gumagawa nito, maaaring may mga tools na, yung mga sindikatong international syndicates, dyan naman nagsisimula lahat. Ano? At maaaring binibenta na nila yung tools na yan, kaya minomonitor na natin kung maaaring ginagamit na rin dito sa ating sa ating bansa. So, ano yung masasabi mo, Yusek, doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin? Sana naman, no, hindi siya mangyari dito sa Pilipinas. Pero sabi mo nga, since nangyari na siya sa US at Europe, hindi malayong mangyari yan dito. So, ano yung dapat nilang gawin? Paano sila mag-iingat laban dun sa mga ganyan na AI na parang phishing din yung ginagawa? No? Ito yung original na budol-budol. Original na budol-budol nang gagaya ng boses. Nakaboses talaga nung kilala nila. So, paano nila matutukoy if it's fake or not? Ano yung dapat nilang gawin para, teka, wag tayong papabudol? Well, ang suggestion ko, no, pag nai-interview ako sa media tulad nito, ay gumamit tayo ng mga tinatawag na challenge or passcodes. Mga normal na tanong, pero may ine-expect kang kakaibang sagot. At pag-uusapan ninyo ng mga kapamilya mo yan. Halimbawa, pag emergency, at sinasabi, mayroong nagkiklaim na ako ay na-aksidente. Dapat, mayroong conversation ang asawa ko at ako, halimbawa, or anak ko at ako. Halimbawa lang, tatanungin ako, ang ganda ng araw, ano? Pero napakalayo ng sagot. Pwede ko sabihin, namumula kasi yung damit ko. I see. Kumbaga, meron kayong secret code. Meron kayong code. At hindi rin ito, tandaan ninyo, hindi rin ito karamihan sa ginagamit natin mga nung unang panahon. Naalala nyo, ganun din naman sa budol. Nung nauso kidnapping, Filipino-Chinese po ako. By the way. Nung nauso po ang kidnapping, may ganyan kami sa pamilya. Na kapag may tumawag, meron kami tinatawag na confirmation. Hindi code passphrase na confirmation. Para alam namin na either in danger ka ba, or niloloko ka lang. Or, kasi minsan tumatawag sa'yo, akala mo normal Pero actually, in danger ka. Diba? Piniwersa ka lang na tumawag. Yes. So, hindi naman to bagong sistema. Pero suggestion ko, practicein na rin natin yung ating mga kamag-anak sa mga ganitong pamamaraan. Maganda rin binabalikan natin yung mga lumang strategy. Yes. No? Para sa bagong paraan ng mga panluloko, para wag tayong maloko. Tama. Pero paano yan, Yusek? Kasi of course, we all know na may mga government agencies na, kumbaga, na naging biktima ng hacking. Diba? Paano yung mga information na, kunwari, yung mga nag-leak from PSA, from PhilHealth, ito ba, paano ba to? Posible ba itong magamit na pang-scam dun sa using AI? Normally, yung mga nakuha sa inyo, sa marami ng hack, hindi lang sa gobyerno. Yes. Pati sa mga private na kumpanya. Microsoft nga na-hack lately, no? So, yung mga nakukuhang ito, ang tawag dito is passive data. Siguro magagamit siya upang matukoy kung sino ka at email mo. At kung nagkataon na yung email mo, ginagamit mo sa social media, mapipis na nila. Ang gusto kong sabihin, or what I'm trying to say is, individually, pangalan, phone number, hindi pa yun magagamit para sa robocall. Okay. Kasi ang nandoon lang, pangalan, phone number. Pero kung phone number mo, ginamit mo ron sa Facebook mo, sorry sa Facebook, kung yun ang example ko, pero siya yung medyo prevalent sa Pilipinas. Yes. At yung Facebook profile mo ay public. Ayun na. Pwede. So, ang una po nyong gagawin, ngayon, hindi naman po kayo tinatakot, kasi tandaan natin, pag-iingat. Tandaan natin si AI sa pangkalahatan, mas marami pa rin na itutulong. Oo naman. So para sa mga nakikinig, pasok po kayo sa app nyo, TikTok, Facebook, X, punta po kayo sa privacy settings. Yung po ang una na yung tingnan.
Wag po kayong magpo-post na unless public personality kayo. Wag kayong magpo-post ng public. Okay. 'Di ba? Yung mga recordings ninyo, yung mga wag na. Para hindi rin magamit laban sa inyo. Ngayon, kung hindi maiiwasan, tulad mo, Ma'am Maricel, na isang public personality, ayun na ang suggestion ko, no? Ekstrang ingat pagdating doon sa conversations, yun nga, paggamit ng mga challenges Mga code, or mga codes para alam mo na yung kausap mo ay totoong hindi ka niloloko. Bigyan ko yung halimbawa po. Ito, totoong nangyari po sa akin to. Ako rin po na ina-attempt scam eh. Tumawag sa akin. Talaga pong insurance ko yung tumawag sa akin. Sabi niya, meron po kayong insurance kay ganitong kumpanya. Sabi sa akin. Sabi ko, okay. Pwede po bang, gusto ko po mag-verify ng information ninyo kasi baka nagbago na information ninyo. Sige, go ahead. Kayo po ba si Jeffrey IND? Opo. Malamang, tinawagan mo ako eh. Ito po ba ang numero ninyo? Yes, yan ang numero ko. Eh, natawagan mo ako eh. Yes. Sabay tanong, pwede po bang malaman ang email address po ninyo for verification? Sagot ko, dali lang. Ikaw ang tumawag eh. Bakit ako ang sasagot sa'yo? Yun, isang halimbawa na yon. Dapat alert ka rin eh. No? Dapat alert ka. Tatanungin mo ako ng email address ko. Ang sabi ko sa kanya, kung totoong galing ka sa aking insurance company, bigyan mo ako ng email dahil alam mo yung email ko at sabihin mo, mag-verify ako ng impormasyon ko sa tamang website ninyo. Pero para tawagan mo ako at magbibigay ako ng impormasyon, no way. Yes. Hindi ko gagawin. Pero Yusek, okay lang ba yung kagaya nga po niyan? Kayo kasi, alert kayo eh, aware kayo dun sa mga scams eh. But for ordinary people, is it advisable to answer calls na hindi kasi natin alam eh. Usually kasi dahil sa kapariningan ko, pag hindi ko kilala yung number, hindi ko na lang sinasagot. Just so to be safe. Kasi ang iniisip ko naman, baka mamaya makalimutan, hindi ako ganun ka-alert doon sa mga questions, magkamali pa ako ng pagbibigay. So just to be safe, di ko na lang sinasagot pag di ko alam yung number. Hinihintay ko na lang mag-text kasi parang ang feeling ko, kung emergency naman yan, magte-text siya. Correct. Tama yun. Kung hindi mo kilala, wag mo na sagutin. Oo. Ngayon kung may ini-expect ka, kasi ako ay public figure. Yes. Baka mamaya si congressman pala tumatawag. Or staff ni Bossing. Biglang mamis diba? mo si congressman. Napaka-ano nito suplado mo. So, sasagot naman ako. Yes. Yun nga lang, basta ito po ang general rule. Do not give away information that is not public knowledge. Kahit sino pa siya. Kung sinabi niya, bangko mo ako. Okay? Thank you. Pwede malaman ang email mo? Hindi. Padala ka ng email. Yes. Pwede bang malaman sa ka nakatira? Hindi rin. Bahay ko yun eh. Oo. Yung normal, tanungin nga sarili niyo po ninyo. Pag naglalakad po ba kayo sa kalsada, may kumalabit sa inyo. Yung tinanong niya, sasagutin niyo po ba? Ano ba, kinalabit ka? Tinanong ka, anong pangalan mo? Siguro ibigay ko. Ako si Jeff, ikaw. Pag tinanong niya, anong phone number mo? Ibibigay niyo po ba? Tanungin niyo sarili niyo. Naglalakad ka sa kalsada, kinalabit ka ng tao, ibibigay mo ba yung number mo? Ang sagot, hindi, di ba? So, wag mo rin ibigay. Pero Yusek kung halimbawa ngayon na binabantayan natin yung robocalls. Yes. Kung halimbawa, sige, iisipin ko, sagot ako, tapos hindi ko kilala yung nasa other line, kung magaling yun na scammer, can they actually get the audio just by using phone or phone calls lang o hindi? Hindi makagagaya ba nila yun? May minomonitor kaming ganyan. Okay. Pero ayoko naman takutin yung taong bayan pa, no? May minomonitor kasi wala pa kami, naman. Kasi wala pa naman. May minomonitor kami na possibility na ganyan. Lalo't napapansin namin na marami yung mga tawag na pansinin niyo, walang sumagot sa kabila. Puro hello. I can't hear you. Hello? Dumadami yun, ano? What I can say is that your real voice versus your synthesized voice are two different things. All right. Pakinggan mo ang sarili mo sa recording sa telepono, ibang-iba yung tono. Ibang tunog. Ibang tunog. Kung maaaring makuha nila, iba rin malamang ang tunog. Ang best source pa rin nila, syempre, ay yung synthesized voice mo galing sa mga videos mo. But I'm not dispelling that possibility and we're studying it. So the best pa rin ang code
Oo, pero Yusek, I understand, pinag-aaralan pa natin yung mga regulations natin kung paano natin mailalatag ng maayos yung policy na kumbaga makaka-adapt siya no, dun sa mabilis na pagbabago at development ng artificial intelligence. But for now, ano po ba yung parusa dun sa mga taong nahuhuli na, teka lang ha, ginagamit nito yung AI pang scam? Dalawa yan, ano? Una is misuse of computers, no? That is under the cybercrime law. Special law yan, so medyo mas mataas ng kaunti yung pagkakakulong yan. Of course, nandiyan pa rin yung mga normal na crimes that you can levy. Usually, fraud falls under financial crimes. Pwede rin natin kasuhan yan. Marami na, no? Marami na. Pwedeng panloloko. Sorry, hindi ako abogado, no? Pero yung panloloko ng, ano nga ba tawag mo doon? Yung pagkuha ng pera sa ibang tao, nanloloko ka, ano? Parang estafa. Yun, estafa. Okay. Kung kakilala mo nga lang. No? Basta nandoon yung element na sinasadya mong manloko. So marami tayong pwedeng gamitin, and I think the prosecutors and our may cybercrime courts would be more than able to help that. Pero ako ang ina-advocate kasi namin sa DICT, no, i-report natin, tapos you will let the legal process. Yun lang, no, medyo matagal ng kaunti at medyo maghihirap ka ng konti, pero I would suggest magkaroon tayo ng ng tiyaga na i-follow through yung legal process. Kasi nga kung hindi din natin kakasuhan, hindi rin natin matutuloy wala tayong mapapakulong. Yes. No? Oo. The most we can do is i-confiscate yung computer, at pag walang complainant, ibabalik namin yon. Kasi wala namang illegal dun computer niya yun baka kasi natatakot Wag po kayong mag-alala at ang ating ang ating legal and police ay more than capable to get after these people. Nako, Yusek, didiretso na po tayo doon sa mga tanong at komento po ng ating mga netizens, yung mga nag-post po sa ating Facebook page at iba pang mga social media. 4:50 na po ng hapon, mga kapatid. So dahil konting minuto na lang, diretso na tayo doon sa mga comments and yung mga questions ninyo galing kay Armand Eustaquio. Sabi niya, may feature story po sa foreign media about AI na may gist na if mapa sa kamay ng hindi mabuti ang AI, hindi malayong magkatotoo ang mga naging pangyayari sa Terminator series ni Arnold Schwarzenegger. Hala, yun na nga yung sinasabi natin ni Yusek kanina. Ito naman si Angelita Aguila, sabi niya, ang AI po ay may good at bad na naidudulot sa mga tao. Good in terms of good intention, pero bad sa mga taong may bad intention. Para sa lahat, ingat daw tayo, ha? Oy, binabati niya yung kanyang parents. Okay, nababad daw sa gadget. Eto, si Mark Mendez, Yusek, meron siyang question. Sabi ni Mark, meron po bang mga libreng seminar o training about AI or kung paano gamitin yan? Yes, meron kami sa DICT. Punta po kayo sa DICT website. May mga libre kaming webinars, no? Usually online ito. In fact, yung nakaraan naming webinar na natapos lamang nung Disyembre, parang nasa 500 yung participants. Maghintay lang po kayo ng mga announcement doon at ina-announce naman namin yung mga webinars namin. So kailangan lang i-check yung website ng DICT regularly para hindi natin ma-miss yung mga webinars nila. O kaya iti-text ko si Ma'am Marisol, sabihin ko, uy, meron, pahingi naman ng tulong, pakiplug. Pwede. Tapos i-announce natin dito. Yes. No, para sa mga interesado sa AI. Ito si Marites Vergara, sabi niya, sana meron ding AI na nakaka-detect ng corrupt. Ikaw talaga. Ang hirap nun. Christian de la Cruz, sabi ni Christian Yusek, paano po malalaman kung legit o totoo ang isang deep fake photo or video? Mahirap na kasi laganap na ngayon ng AI. Yes, correct. Meron, like I said, no, may mga software na tumitingin yan at kayang makakita ng AI. In fact, sa DICT, meron kami mga plano na baka, hindi ko pinapromise pero kailangan ko pang ayusin yan. Baka yung ibang mga software na ginagamit namin sa forensics, pwede namin gawing publicly available. Especially sa mga media personalities, para makita ninyo kung AI siya.
Pero nakikita po talaga yan. May mga software tayo nakakita niyan. Ito naman, Yusek, si Aleni Hungko, sabi niya, ganun pala yun. Ibig sabihin, yung iba pwedeng magpanggap na kunwari kamag-anak. Nakakatakot, sabi niya. O wala pa naman dito sa Pilipinas yung sinasabi kanina ni Yusek na robocall. Binabantayan pa lang niya, pero nangyari po yun sa US at saka sa Europe. Hopefully, hindi na nga makarating dito sa Pilipinas. Well, mas maganda yung handa. Dapat maghanda tayo. Kaya pinapayuhan tayo ni Yusek. Pero so far, wala pang case dito, mga kapatid. So Jeneline Santos, sabi niya, nakakatakot ang AI pero iba pa rin talaga kung tao at hindi robot ang nagbibigay ng service. Nakakaintindi kasi ang tao. Yun nga yung advantage na sinasabi ni Yusek. Hindi kasi nakaka-adjust pa yung AI. Felix Onayan, proper monitoring po ang kailangan lalo na po sa mga bagong technology ngayon. Nakakabahala at the same time marami rin ang nawawala ng trabaho. Pero kanina nabanggit ni Yusek, administrative naman no, yung ginagawa. Yes. So importante na nag-e-evolve din tayo. Kailangan nating i-embrace ito. So magbago tayo ng pananaw at yung magic word is upskilling and reskilling. Yun. We have to reskill. Marilyn Marquez, ang pangit lang talaga yung yasa sa AI pati yung mga assignments na dapat naman ginagawa ng estudyante. Bababa lalo ang rating natin yan sa education kasi hindi talaga nag-aaral ang mga bata. May sinabi ng tip kanina si Yusek, Marilyn, para doon sa mga teacher kung paano nila mache-check kung nangongopya yung estudyante. Meron na tayong pangontra dyan. Pepe Eno, magandang hapon. Sabi niya, nanonood naman siya sa Rizal. Sabi niya, ang ganda ng topic, nakakadagdag ng kaalaman at sa isipan ng mga Pilipino. Nako, reminder lang mga kapatid, yung sinasabi kanina ni Yusek D, just in case na meron po kayong complaint, makita ng mga fake na kumakalat sa social media na mukhang ginamitan ng AI, pwede kayong tumawag sa 1326 at o kaya naman mag-file po ng complaint, magsumbong sa cicc.gov.ph. Yes. Tama? Sige po, baka meron po kayo additional message, Yusek, bago po tayo magpaalam. Siguro sa pangkalahatan ng AI pa rin ay nakatutulong sa atin. So, kinakailangan lang natin, like any tool, ito ay po pwedeng gamitin sa kasamaan, pwede rin itong gamitin sa kabutihan. At bilang mensahe, hindi po ito sa amin, sa gobyerno lamang. Tutulungan namin ang lahat, pero ang pinaka-importante rito, dapat sama-sama tayo, pag-aralan natin yung teknolohiyang ito at mag-ingat tayo sa teknolohiyang ito. At tayo mismo, bantayan natin yung mga nangyayari. Kumbaga, yung ating kaalaman, i-upgrade din natin. Dahil mahirap talaga siyang labanan at ang number 1 na panlaban, kaalaman. Yun. Kaalaman. Ay, naalala ko tuloy si Khaled Karen. Naku, maraming salamat po sa inyo, Jeffrey Ion, DICT Undersecretary for Connectivity, Cybersecurity, and Upskilling. Mga kapatid, reminder alas 5 ng hapon, tutok po kayo sa Signal Channel 1, 1PH. Tutukan niyo po kami. Kasama ko po si Jovi Francisco at si Chicky Vergel sa totoo lang, pero magbibigay daan lamang po tayo sa Balita Pilipinas. Mamayang 5:30 ng hapon, maririnig nyo na rin po kami sa Radyo 5 hanggang mamaya po yung 6:24 p.m. So tutok po kayo sa amin mga kapatid. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Sa ngalan ni Cheryl Cosem, ako po si Maricel Halili. Sagot kita.